Sa sandaling iyon, isang babaeng nakabalabal ang lumitaw, iniabot ang kamay para saluhin si Elena. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Parehong sina So Do-won at Kim Sang-bum, nang makita ang taong ito, ay tila huminto sa paghinga. Dahil siya ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heaven's Sword, ang ina ni na Elena at Kim Sang-bum. Pagkatapos, dinala si Elena sa spaceship ng ginang para gamutin. Sumakay din sina Kim Sang-bum at ang tatlo, Chonma, So Do-won, Robert. Hindi ko po alam na darating kayo, ina. Pakiusap, parusahan niyo po ako dahil sa aking kawalan ng katapatan at pagsuway. Lumuhad si Kim Sang-bum sa isang tuhod sa harap ng ginang, sa sobrang takot ay hindi makatingin ng diretso. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng ginang. Wala kang dapat pakialaman dito. Kumilos ka na parang wala ka rito, sabi ng ginang. Nilampasan siya at lumapit sa harap ni Chonma, nagbigay-pugay gamit ang magkabilang palad. Ako ay tinatawag na Lady of the Western Heaven's Sword. Natigilan si Kim Sang-bum. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagpakita ng paggalang ang kanyang ina sa ibang tao. Maging si So Do-won ay hindi naitago ang pagkagulat sa kilos na ito. Mas lalo pa siyang nagulat nang sabihin ng ginang, nilabag ko ang mga alituntunin ng duwelo dahil sa magaspang kong pakikialam-dala ng damdamin para sa pamilya. Kung nais mo, puputulan ko ang isang braso bilang paghingi ng paumanhin. Hindi kailangan ng anumang braso, agad na sagot ni Chonma. Anak mo ba siya? Hindi napigilan ni So Do-won na paalalahanan si Chonma na magsalita ng may kaunting paggalang, dahil ang kaharap ay ang Lady of the Western Heaven's Sword, kinikilala bilang isa sa 5 banal, 5 saints, sa kasalukuyan at nagtataglay ng pambihirang lakas. Ngunit binalewala ito ni Chonma. Kahit hindi pa ito kinukumpirma ni So Do-won, totoo pa rin siya, Chonma, ay may nakakakilabot na kakayahan sa martial arts, at hindi siya natatakot sa babaeng nasa harap niya. Oo, sagot ng ginang. Kung gayon, ayos na. Dapat mas bigyang halaga ang pamilya kaysa sa mga alituntunin ng duwelo. Pakiramdam ni So Do-won ay lalabas na ang puso niya sa dibdib. Natatakot siyang kapag nagwala ang ginang, mahahati sila sa dalawa. Ngunit ang mas nagpawala sa kanya sa sarili ay nang ang babaeng kinikilalang isa sa 5 banal ay lumuhad at taos-pusong nagpasalamat kay Chonma sa pagligtas, kay Elena. O sa hindi pagpatay. Pagkatapos, nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Dahil hindi pa nagigising si Elena, maging ang ginang ay hindi alam ang eksaktong nangyari dito kanina. Ang alam lang niya ay kamakailan, dumaan si Elena sa bundok Hua, Mount Hua, at tumanggap ng misyon dito. Hindi sumagot si Chonma, tahimik lamang na pinagmasdan ang malawak na kalawakan. Muling nagtanong ng may pag-aalinlangan ang ginang. Gayunpaman, ang martial art na ipinakita mo kanina, guro, ay tila ang Heart Demon Shu Family Sword Technique. Maaari ko bang itanong kung may kaugnayan ka sa Heavenly Demon Cult? Hindi ko alam, tapat na sagot ni Chonma. Dati, mayroon akong napakalapit na ugnayan, ngunit matagal na panahon na ang lumipas. Kayang sirain ng panahon maging ang pinakamatibay na backlog, wasakin ang koneksyon na mas mahalaga pa kaysa buhay. Sa pagkakataong ito, ang ginang naman ang natahimik. Hindi dahil sa lalim ng sagot ni Chonma, kundi dahil abala siya sa pagmamasid at pagtatasa sa kaharap gamit ang kanyang karanasan. Isang salita lang ang magagamit ng ginang para ilarawan ang nasa harap niya, espesyal. Bagaman mukha siyang bata, ang kanyang sigla, internal energy, at martial arts ay pawang perpekto, walang anumang bakas ng artipisyal na pagpapahusay. Malinaw na ang estado na ito ay makakamit lamang sa kasukdulan ng martial arts, na matagal ng panahon ang nakalipas. Ngunit ang binatang ito sa harap niya ay nagtataglay nito. Maaari ba akong humiling ng isang bagay sa iyo? Tanong ng ginang. Gusto mong makipaglaban ng seryoso sa akin? Agad na nabasa ni Chonma ang intensyon ng kalaban, na nagpagulat sa ginang. Bagaman magalang siya, bawat salitang binitawan niya ay puno ng intensyong pumatay,
tulad ng isang espadang hinahasa, palakas ng palakas. Sa totoo lang, hindi kailanman tumatanggi si Chonma sa isang laban. Ngunit alam niyang kung lalabanan niya ang Lady of the Western Heavens Sword, isa sa kanila ang mamamatay, at ang matitira ay malubhang masasaktan. At ang pinakamahalaga, walang dahilan si Chonma para labanan siya. Kung magkakaroon ng dahilan sa hinaharap, saka na lang sila lalaban. Sa ngayon, gusto ko pang pagmasdan ang mundong ito. Natigilan ng matagal ang ginang. Tinanggihan siya ni Chonma, ngunit ang paraan ng pagtanggi ay napakakumbinsido. Bilang isang taong may diwa ng martial artist, hindi rin niya maaaring pilitin ng walang dahilan si Chonma na pumasok sa isang laban na buhay at kamatayan. Kapag may dahilan na, at sa gayon, hinayaan na silang umalis ng ginang. Matapos makalayo ang spaceship ng team ni So Do-won, lumapit si Kim Sang-bum para iulat sa kanyang ina ang tungkol sa pagtanggap niya ng kontrata mula sa Heavenly Demon Cult para patayin si Chonma. Naintindihan ng ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heavens Sword, ngunit habang lalo siyang nakikinig, lalo siyang hindi nakakaintindi. Malinaw na si Chonma ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan mula sa kulto ng makalangit na demonyo, Heavenly Demon Cult. Kung gayon, bakit nais ng kulto na patayin siya? Bukod dito, bakit nila inupahan ang Greenwood para gawin iyon? Ang bagay na ito ay talagang lalong nagiging hindi makatwiran habang pinakikinggan. Ina, kamakailan po ay may impormasyon na ang pulang lobo, Red Wolves, ng kulto ng makalangit na demonyo ay pinuksa ng isang puwersa. May kinalaman po kaya sila rito? Maingat na tanong ni Kim Sang-bum. Hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dyan, dahil kahit ano pa man iyan, hindi mo rin naman maiisip, ang sagot ng ginang, puno ng pagmamaliit. Nanlaki ang mga mata ni Kim Sang-bum, kasinungalingan kung sasabihing hindi siya nainis, ngunit wala rin siyang magawa. Mabilis na umalis ang ginang, ngunit bago iyon ay partikular niyang inutusan si Kim Sang-bum na imbestigahan ng mabuti ang mga kilos ng grupo ni Chonma at iulat ito pabalik. Sa bagay na ito, kumpiyansa si Kim Sang-bum na magagawa niya ito dahil kabilang siya sa Greenwood, ang pinakamahusay na organisasyon sa pagsubaybay sa mundo. Habang tinitingnan ang nakayukong likod ni Kim Sang-bum, biglang nagtanong ang ginang, magtitiwala ako sa iyo. Ngunit subaybayan mo sila, huwag kang masyadong makialam. Ayokong masaktan ang anak ko. Isang napakasimpleng pangungusap lamang, ngunit labis na ikinatuwa ni Kim Sang-bum. Marahil ay dahil napakaraming anak ng ginang, kaya bawat anak ay may pakiramdam na gustong magpakitang gilas, gustong makipaglaban para makuha ang atensyon ng ina. Parehong sina Kim Sang-bum at Elena ay ganito. Gayunpaman, hindi pa man umaabot ng 2 segundo ang kanyang kasiyahan, binuhusan na siya ng ginang ng malamig na tubig. Ano nga ulit ang pangalan mo? Sa panig ng grupo ni So Do-won, natural na sumama rin pabalik si Jong Hoan. Ngunit mukhang hindi siya gaanong masaya na ang idol na iyon ay laging nakadikit kay Chonma. Ang mahalaga, nababaliw na si So Do-won sa pag-iisip kung ano ang maaaring ginawa ng isang tulad ni Jong Hoan para masangkot sa Greenwood, sa 8-foot war demon na si Elena, at maging sa ina nito, ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Sa huli, ano bang malaking kasalanan ang ginawa niya? Sigaw ni So Do-won. Paumanhin po, yumuko si Jong Hoan, mukhang labis na nagsisisi dahil nadamay ang lahat. Ngunit sa totoo lang, hindi ko rin po alam. Pagkatapos kong matapos ang aking tour, bumalik ako sa bahay ko sa bundok Hua, Mount Hua, at nagbago na ang lahat. Labis na nalulungkot si Jong Hoan dahil pagbalik niya, bagaman mukhang normal ang lahat sa labas, lahat ng tao ay sinusubukang patayin siya. Kaya tumakbo siya ng tumakbo hanggang makarating sa Asteroid Tavern, at nakasunod sa grupo nila. Habang nagkukwento siya, si Chonma ay abala lamang sa pagkain ng hotdog. Sina So Do-won at Sancha ay hindi naiintindihan ang sinasabi niya. Tanging si Robert lamang ang nag-react, at napakalakas pa ng reaksyon. Ano? Sinabi mong bundok Hua.
Ang bayan mo ay sa planetang Bundok Hua. Kasabay nito, nagising na rin si Elena. At ang pinakagustong marinig ng ginang mula sa kanya sa sandaling ito ay ang mga nangyari sa Bundok Hua. Samantala, si So Do-won, sa halip na magpatuloy sa pagkainis kay Jong Hoan, ay nakahanap ng ibang gagawin. Dinala niya ang video recording ng laban ni Chonma at ng 8-foot war demon para ipakita sa may-ari ng In Zeohong. At si kapatid na may-ari, Boss Kwang, na hindi pa katagalan ay naniniwalang puro hangin lang si So Do-won, ngayon ay lubos ng naniniwala. Totoong nagmamay-ari, si Chonma, ng kumpletong orihinal na martial arts manuals mula 2,000 taon na ang nakalipas, lahat ay S-rank pataas, at higit pa, hindi ito mga libro kundi isang buhay na tao, laman at buto. Hindi lamang ang may-ari ng In Zeohong, kundi pati si Jong Rilta ay napanood din ang recording ng pakikipaglaban ni Chonma. Ang nagdala nito sa kanya ay ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan. Nararamdaman mo rin bang pamilyar ang mga pamamaraang ito? Tama. Biglang tanong ng ginang habang si Jong Rilta ay nanunood ng may pagkamangha, nakanganga. Inaamin ko pong ito ay isang antas ng martial arts na hindi ko pa kailanman nakita o narinig. Ngunit hindi ko po lubos na naiintindihan kung bakit sinabi ninyong pamilyar ito, ginang, sagot ni Jong Rilta. Habang sinasabi niya ito, pinagmasdan siyang mabuti ng ginang, at sa mukha ni Jong Rilta ay walang anumang kakaibang ekspresyon. Ito ay nagpapatunay na talagang hindi niya alam ang tungkol kay Chonma dati. Dahil dito, mas lalong nagtaka ang ginang kung bakit niya kailangang subaybayan si Chonma. Bukod pa rito, kailangan pang humingi ng tulong sa Greenwood. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi nang sumagot si Jong Rilta. Kahit pa ang kaharap ay ang ginang ng espada ng kanluraning kalangitan, Lady of the Western Heaven's Sword, determinado pa rin siyang protektahan ang mga panloob na sikreto ng kulto ng makalangit na demonyo, Heavenly Demon Cult. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hanggang sa bumunot ng espada ang ginang. Ang bilis ng espada ng ginang ay hindi kayang makita ng mata. Hanggang sa ang sugat sa kanyang leeg ay nagsimulang dumuyugo ng walang tigil at naramdaman niya ang sakit, doon lamang napagtanto ni Jong Rilta na inatake pala siya. Bagaman ang sugat na ito ay hindi pa banta sa buhay, nangangahulugan din itong ang ginang ay nagdedeklara ng gyera laban sa kulto. Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagdanak ng dugo? Malamig na sabi ng ginang. Hindi napigilan ni Jong Rilta na manginig dahil alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay nahuhumaling sa martial arts hanggang sa puntong kaya niyang isakripisyo maging ang sarili niyang anak. Hindi siya ang tipo ng taong kumikilos batay sa katuwiran, ang espada sa kanyang kamay ang pinakamalinaw na patunay. Sasagutin mo ba ako o ibibigay mo ang iyong buhay? Muling tanong ng ginang tungkol kay Chonma. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumugod. Hindi ba't napakalinaw na ng pagpipilian? Kahit pa sabay-sabay sumugod ang lahat ng 176 na martial artists ng District 32, paano nila malalampasan ang ginang? Magsimula na tayo. Kung gusto ninyong supulan ang lahat ng 1,076 tao, dapat bilisan ninyo, malinaw ang tindig ni Jong Rilta. Bagaman mas mababa ang kanyang antas kaysa sa kalaban, para protektahan ang mga panloob na sikreto, handa siyang lumaban hanggang sa huli. Ang kilos na ito ay hindi na rin ikinagulat ng ginang. Sinasabing ang kulto ay lalong nagiging mahirap kalabanin, ang kilos ni Jong Rilta ngayon ay isang malinaw na patunay. Ngunit pagkatapos, hindi agad umatake ang ginang. Sa halip, nagsalita siya. Dahil sa Heart Demon Azure Sword Technique, ang tumalo sa aking anak, Elena, ay ang Heart Demon Azure Sword Technique, ang pangalawa sa hanay ng sword techniques ng kulto ng makalangit na demonyo. Labis na nagulat si Jong Rilta. Naniniwala siyang ang sinabi ng kaharap ay walang batayan dahil ang Heart Demon Azure Sword Technique ng kulto ay nawala na sa loob ng libu-libong taon. Maging siya mismo ay naniniwalang ito ay isang bagay na umiiral lamang sa mga alamat, at walang sino man sa kulto ang makakapagsanay muli nito. Hindi ko iyan problema.
Masyadong mababaw lamang ang iyong kaalaman, malamig na sabi ng ginang. Nasabi ko na sa iyo ang alam ko. Ngayon, tatanungin kita sa huling pagkakataon, bakit mo sinusubaybayan ang taong ito, Chonma? Sa wakas, nagsalita na rin si Jong Rilta. At sinabi niyang ang sinusubaybayan niya ay hindi si Chonma, kundi si Jong Hoan. Kasabay nito, sa planetang Bundok Hua, Mount Hua, sa Tal Avenue Galaxy, ibinalik na ng spaceship ng team ni So Do-won si Jong Hoan sa kanyang bayan. Ngunit dito ay ganap na walang laman, walang kahit isang anino ng tao. Naghinala pa si So Do-won na baka holiday break, ngunit hindi iyon inisip ni Robert dahil lahat ng tindahan dito ay bukas. Ang bayang ito ay dating may mahigit 10,000 residente, ngunit ngayon ay walang anumang senyales ng buhay. Tiyak na may isang kakilakilabot na nangyari sa Bundok Hua, at iyon ang labis na ikinababahala ni Robert, gustong bumaba agad para tingnan. Kabaligtaran ng kanyang pagkasabik, ang isa pang anak ng Bundok Hua, si Jong Hoan, ay tahimik lamang. Sa halip, tahimik siyang lumuluha. Ang buong ekspresyong ito ay nakita ni Chonma. Anong nangyayari? Kung may alam ka, sabihin mo na. Akmang magsasalita na si Jong Hoan nang magsalita si Sancha. Sinabi niyang nakadetect siya ng isang life signal. Ang signal na ito ay nagmumula sa lokasyon ng punong tanggapan ng Bundok Hua, ang palasyo ng Jaha Palace. Ito rin ang lugar kung saan nakatira ang pinuno ng sektang Bundok Hua. Napakalakas ng life signal, ngunit iisa lamang tao. Nang marinig ito ni Jong Hoan, lalo siyang natahimik. Agad silang nagtungo sa palasyo ng Jaha. Pagkalapag ng spaceship, si Robert ay maingat pang ang nagsuot ng sandata. Gumagana pa ba ang combat suit mong iyan? Hindi ba't itinago mo iyan sa bodega pagkatapos mong umalis sa serbisyo? Akala ko ibinenta mo na iyan. Medyo nagulat si So Do-won nang makita ang suot ni Robert. Isang beses na special agent, habang buhay na special agent. Inalagaan ko ang suit na ito araw-araw, buong pagmamalaking sabi ni Robert, tinatapik ang dibdib. Muling sinuri ni Sancha ang life signal. Mula pa rin sa iisang tao ito, at papalakas ito ng papalakas. Iminungkahi ni So Do-won na magpadala muna ng drone dahil kailangan nilang matukoy kung ano ang eksaktong buhay na nilalang na iyon. Ngunit si Robert ay padalos-dalos na sumugod papasok. Ang dahilan kung bakit siya nawalan ng kontrol ay dahil ang Bundok Hua, Mount Hua, ay bayan din ni Robert. Ang tatlong natira ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod sa kanya. Ang daan papasok sa palasyo ng Jaha Palace, ay makitid at madilim. Hindi pa man sila nakakapasok sa lagusan, may nangyari na. Isang malakas na apoy mula sa loob ng palasyo ang lumabas sa lagusan. Nang matauhan sina So Do-won at Jong Hoan, natagpuan nila ang kanilang sarili na mahigpit na yakap ni Chonma na parang isang kumpol ng bigas. Salamat sa kanya, hindi sila naging inihaw na karne kanina. Pagkatapos makabawi, ang pinaka-pinag-aalala nila ngayon ay si Robert, na padalos-dalos na sumugod papasok sa lagusan kanina. Lumapit ng ilang hakbang sina So Do-won at ang dalawa pa, Chonma, Jong Hoan. Nakita nila si Robert na nasa posisyong nakakrus ang dalawang kamay sa harap. Robert, kung buhay ka pa, magsalita ka. Isang katahimikan ang sumagot kay So Do-won. Hindi siya makapaniwalang ang kasama niya ay mamamatay ng ganoon kadali. Kaya nagpadala siya ng signal kay Sancha sa pamamagitan ng radio. Ayos lang ba siya? Ayos lang, sagot mula sa kabilang linya, na nagpahinga ng maluwag sa tatlo sa ibaba. Nakaligtas si Robert dahil epektibong gumana ang kanyang suit. Ngunit hindi siya sumasagot dahil sa sobrang takot, nahimatay siya sa posisyong iyon. Pumasok si Chonma ng mas malalim sa palasyo ng Jaha. Isang bulaklak ng plum blossom ang nahulog mula sa hangin at damapo sa kanyang buhok, agad itong naging isang ulan ng plum blossoms. Mabilis ding natuklasan ni Chonma ang pinagmulan ng kakaibang pangyayaring ito. Sa gitna ng palasyo ng Jaha, may isang lalaking nakaupo, nakapikit ang mga mata. Siya ang pinagmumulan ng life signal.
At ayon sa nakalap ni Sancha, ang lalaking ito ay ang pinuno ng sektang Bundok Hua, ang Plum Blossom Sword Emperor, si Jongsok. Labis na nagulat si So Do-won sa impormasyong ito. Hindi niya inakalang ang lalaking nasa harap ay umabot na sa antas ng Sword Emperor. Maingat ding sinuri ni Chonma ang mga bulaklak sa harap. Kapag ang plum blossoms ay naglalabas ng ganitong init, nangangahulugang si Jongsok sa harap ay umabot na sa pinakamataas na antas ng Plum Blossom Heart Sutra. Ngunit ang mga bulaklak na iyon ay kulay lila, na nagpapatunay na ang Plum Blossom Heart Sutra ay nahalo na sa Violet Mist Divine Art, Zixia Shenjing. Bagaman ang pinuno ng sektang Bundok Hua ang pinagmumulan ng life signal, malinaw na mayroong hindi tama dito. Tila napansin din ito ni Jonghoan. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha, tinawag ang sariling ama, Papa. Anong nangyayari? May problema ba? Tanong ni So Do-won nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ni Chonma. Ipinaliwanag ni Chonma na ang Plum Blossom Heart Sutra ay naglalaman ng sukdulang yang, habang ang Violet Mist Divine Art naman ay naglalaman ng sukdulang yin. Magkasalungat ang dalawang ito. Bukod pa rito, kahit ang mga elder ng Bundok Hua ay maaari lamang pumili ng isa para sanayin. Ngunit kay Jongsok ngayon, nararamdaman niya ang pareho. Bawat martial artist sa mundo ay nagnanais na lumakas. Gayunpaman, kapag ang pagnanasang iyon ay masyadong malaki, lumalampas sa sariling mga limitasyon, ang Heart Demon, pusong demonyo, ay lilito sa kanilang puso. At ang taong iyon ay hindi na magtatagal bilang tao. Ilayo mo ang iba. Hindi siya isang ordinaryong kalaban, sabi ni Chonma. Mula nang makilala niya si Chonma sa Earth hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakita ni So Do-won si Chonma na seryoso hanggang sa puntong tensyonado ng ganito. Kahit ako ay hindi kayo mapoprotektahan, patuloy ni Chonma. Ngunit si Jonghoan ay lumusat sa kanilang harang at tumakbo diretso patungo sa trono, walang tigil na tumatawag, Papa. Natakot si So Do-won, gustong sumugod para pigilan siya, ngunit bumantong hininga lamang si Chonma dahil huli na ang lahat. Si Sancha na nanonood mula sa spaceship ay labis ding tensyonado. Hindi pa niya naramdaman na ganito kahaba ang isang segundo. Lahat sila ay naniniwalang kapag hinawakan ni Jonghoan ang kanyang ama, matatapos na rin ang kanyang buhay. Ngunit isang himala ang nangyari. Nang yakapin ng maliit na babae si Jongsok, ang kanyang enerhiya ay naging stable. At ang pinunong iyon ay iniabot din ang kamay para yakapin ang kanyang anak, tulad ng ibang mga ama. Pagkatapos noon, iniulat ni Sancha na naging stable na ang Bundok Hua, Mount Hua. Kabaligtaran sa mapang Lo na anyo kanina, nagsimula siyang makakita ng mga taong nabubuhay na lumitaw sa mga lansangan. Sa mas tumpak na salita, ang mga taong nawala kanina ay nagsibalikan na lahat. Kasabay nito, ang panganib sa harap nila ay nalutas na. Nang gabing iyon, nagpasya ang grupo ni So Do-won na pumunta sa bayan, para magpahinga at para na rin obserbahan ang sitwasyon. Kinumpirma ni Sancha na parehong kanina at ngayon, maayos na gumagana ang kanilang bioscanner. Ang biglaang pagkawala at paglitaw ng mga residente ng planetang Bundok Hua ay ganap na labas sa kanyang pangunawa. Ngunit may isang hindi pangkaraniwang bagay na napansin si Sancha, ang internal energy ng mga residente ng Bundok Hua ngayon ay naubos na lahat. Maging matanda man o bata, ang kanilang internal energy index ay 0. Gayunpaman, mukhang maayos naman silang lahat, kaya pansamantalang nakahinga ng maluwag si Robert tungkol sa kaligtasan ng kanyang bayan. Pagkatapos, nagsimula siyang umorder ng pagkain para ipagdiwang ang masayang araw na ito. Ngunit isa pang kakaibang bagay ang nangyari, ang waiter ay ganap na binalewala si Robert. Noong una, inakala niyang dahil lang sa sobrang dami ng customer. Ngunit nang maulit ito ng ilang beses, para bang hindi siya nakikita ng waiter. At hindi lamang ang babaeng iyon, kundi lahat ng taong nakaupo sa tavern na ito ay hindi napapansin ang kanilang presensya. Nagkaroon ng masamang kutob si So Do-won tungkol dito,
kaya ayaw na niyang makialam pa ng mas malalim sa mga pangyayari sa planetang Bundok Hua. Sa kabilang banda, si Jong-sok, matapos maging estable, ay nagsimulang magtimpla ng tsaa at uminom mag-isa, na parang isang ginoong nagpapahinga. Sina Chonma at Jonghoan ay nanatili sa palasyo ng Jaha Palace. Katulad ng grupo ni Sodowan, mabilis din nilang napansin ang kakaibang pangyayari. Sinabi ni Jonghoan na ang kanyang ama ay hindi bastos na babalewalain ang presensya ng iba at uupo para uminom ng tsaa mag-isa. Para maipaliwanag ito, iisa lamang ang posibleng dahilan, hindi niya sila nakikita. Ngunit ang kakaiba, ginagawa niya ang ibang mga gawain ng normal, mula sa pag-inom ng tsaa, pag-inspeksyon, pagkain, pagbisita sa hardin. Ang mga gawaing iyon ay paulit-ulit, na nagbigay kay Jonghoan ng pakiramdam na ang kanyang ama ngayon ay parang isang puppet. Sinubukan ni Chonma na subukan ng ilang beses, ngunit hindi napansin ni Jong-sok ang kanyang presensya. Gayunpaman, nang agawin ni Chonma ang tasa ng tsaa mula sa kamay ng pinuno ng sektang Bundok Hua, na pumipigil sa kanya sa paggawa ng kanyang karaniwang kilos, agad itong nag-react. At ang reaksyong ito ay napakatindi. Kung hindi rin isang martial arts expert si Chonma, tiyak na naputol na ang kanyang katawan sa ilalim ng talam ng espada ng kalaban. Napakabilis ng atake ni Jong-sok, ngunit mas mabilis pa ang pag-iwas ni Chonma. Nagpatuloy silang dalawa ng ganoon, isang umaatake habang ang isa ay umiiwas. Habang lalong umaatake si Jong-sok, lalo itong nagiging mapanganib. Hanggang sa naramdaman ni Chonma na sapat na ang banta ng atake ng kalaban, doon lamang siya gumanti. Sa sandaling nagsalpukan ang lakas ng dalawa, isang napakalakas na pagyanig ang naganap. Nayugyug ang buong palasyo ng Jaha, na hindi napigilan ni Jonghoan ang mapasigaw sa takot. Pagkatapos tamaan ng ganting atake ni Chonma, muling nag-react ang katawan ni Jong-sok tulad noong pagpasok pa lang nila sa palasyo. Ang pagsasanib ng Sukdulang Yang at Sukdulang Yin ay nagdulot sa kanya na unti-unting mawalan ng kontrol. Ibigay mo sa kanya ang tasa ng tsaa, malakas na sigaw ni Jonghoan. Kung hindi, lalo siyang magagalit. Hindi nagmadali si Chonma, kahit pa nag-aalala na si Jonghoan. Nakatuon pa rin siya sa pag-obserba sa kalaban. Kapag sinusubukang lampasan ang isang layuning masyadong malayo, hindi ito kakayanin ng katawan ng tao. Ayon sa karaniwan, mahuhulog sila sa Heart Demon. Sisubog ang kanilang katawan na parang sobrang napunong lobo at magkakapira-piraso. Ito ay tiyak na hindi maiiwasan. Si Jong-sok ngayon ay tila pumapasok na sa prosesong iyon. Napapalibutan siya ng mga alon ng madilim na lilang lakas, at sa tuktok ng kanyang ulo, nagsimulang mamukadkad ang isang higanteng bulaklak ng plum blossom. Ang kakaibang plum blossom na ito ay palaki ng palaki, pagkatapos ay dumiretso patungo kay Chonma. Ang limang talulot nito ay parang gustong lamunin siya. Sakto sa sandaling ito, malakas na inihagis ni Chonma ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Tumagos ito diretso sa gitna ng bulaklak, pistol, at lumipad patungo kay Jong-sok. Nagtagumpay siyang seluhin ito. Ang kakaibang lakas ay unti-unting nawala, at ang eksena ng ginoong nagpapahinga at umiinom ng tsaa na parang walang nangyari ay agad na bumalik. Lumalabas na napansin na pala ni Jonghoan ang mga kakaibang bagay na ito mula pa nang matapos ang kanyang performance tour at bumalik siya sa bahay kalahating buwan na ang nakalipas. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niyang ang Bundok Hua ay Bundok Hua pa rin, ngunit lahat ng tao ay may kakaiba. Lahat ng tao ay tulad pa rin ng dati, ngunit para bang lahat sila ay naging mga wind-up na manika. Ang kanilang mga kilos ay paulit-ulit sa parehong oras, sa eksaktong parehong paraan. At kung ang pag-uulit na iyon ay maputol, hihinto sila, tapos ay maglalahon ng sabay-sabay. Habang ikinukwento iyon ni Jonghoan kay Chonma, sa lansangan naman, pinigilan ni Robert ang isang dumadaan na may kausap sa telepono. At pagkatapos niyang gawin iyon, ang taong ito ay talagang huminto. Na parang isang manikang naubusan ng susi, pagkatapos ay unti-unting naglaho. Anong nangyayari?
Instant teleportation ba iyon? Gulat na tanong ni Robert. Hindi ko alam, sagot ni Sancha. Mukhang napakakalmado ngunit sa totoo lang ay labis ding naguguluhan. Anong hindi mo alam, Sancha? Kung hindi mo alam, sino pa ang makakaalam? Pagkatapos ng nangyari kanina, halos masira na ang ulo ni Sancha sa pag-iisip. Kung susuriin gamit ang particle waves, mukhang ang instant teleportation. Gayunpaman, napakalaki ng saklaw, sa sinabi ni Sancha, sabay na lumingon sina Sodowan at Robert. Pagkatapos ay natuklasan nilang ang lansangan na kanina lang ay masigla, ngayon ay tahimik na parang abandonadong templo. At lahat ay nangyari sa isang iglap lamang. Lahat ng senyales ng buhay ay naglaho sa buong planetang ito. At pagkatapos, may nangyari na naman. Matapos maglaho ang mga tao sa lansangan, may ibang lumitaw, isang hukbo ng mga construction robot. Mukha silang mga depektibong produkto na hindi pa tapos gawin. Pagkatapos ay scan ang kalaban, napansin ni Sancha na ito ay mga modelong nilikha para sa mga simpleng gawaing paggawa. Dahil sila ang mga unang modelo, nilagyan sila ng low-capacity artificial intelligence, kaya simple lang din ang kanilang kakayahan sa pagkilala. Nang marinig ito ni Sancha, parehong nakahinga ng maluwag sina Sodowan at Robert. Oh, construction robots lang pala sila. Mukhang nagpanik ako ng walang dahilan. Huwag kang mag-alala. Ayon sa 3 laws of robotics, hinding-hindi sila pwedeng manakit ng tao. Tinapak ni Sodowan ang balikat ni Robert para pakalmayin ito. Pagkatapos, lumakad siya ng ilang hakbang pauna. Gayunpaman, may naramdamang hindi tama si Robert. Teka, bakit kung construction robots lang ang mga ito, bakit bawat isa sa kanila ay may hawak na espada? Sa mga sandaling iyon, lumakad na ng tuluyan si Sodowan ng ilang hakbang, gustong paalisin ang hukbo ng mga construction robot. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin ng isang robot ang nagtaas ng espada at sumugod patungo sa kanya para umatake. Ang lakas ni Sodowan ay hindi magpapahintulot na matamaan siya ng isang mababang antas na nilalang na tulad nito. Ngunit matapos umiwas sa atake, hindi maiwasan ang pagkagulat sa mukha ni Sodowan. Anong ginagawa mo? Nagloloko ka ba? Ngunit pinatunayan ng katotohanan na hindi lamang ang robot na ito ang may problema. Dahil agad-agad, ang buong hukbo ng mga construction robot ay sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga espada kay Sodowan. Bagaman hindi sila gaanong kalakasan, ang sabay-sabay na pag-atake ng buong hukbo ay lilikha pa rin ng malaking banta. Isang malaking pagsabog ang naganap, na umabot hanggang sa palasyo ng Jaha Palace, at nakita ni Jong-hoan. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, hinayla ni na Robert at Sodowan si Sancha para tumakas. 2 linggo bago sila bumalik dito, naranasan din ni Jong-hoan ang pagtugis ng hukbong ito. Ayon sa kanya, pagkatapos nilang lumitaw, aatakihin nila ang lahat ng bagay na makikita nila, tulad ng pag-atake nila ngayon sa grupo ni Sodowan. Noong mga panahong iyon, kung hindi siya nakabalik agad sa palasyo, hindi tiyak kung makakaligtas si Jong-hoan. Hindi alam kung bakit, ngunit ang hukbo ng mga robot ay hindi kailanman naglakas loob na lumapit sa lugar na ito. At nang maglaho ang lahat ng tao, si Jong-sok ay nanatili roon, inuulit ang kanyang mga kilos. Ngayon, bumalik na naman siya sa trono ng pinuno, tumalikod, at nagsimulang magpakawala ng kakaibang lakas tulad ng nakita ni Chonma pagpasok pa lang niya sa kuta na ito. Sinusubukan niyang tiisin ito, biglang sabi ni Chonma. Ano? Tanong ni Sodowan. Sinusubukan niyang tiisin ito sa pamamagitan ng lubos na pagsunog ng kanyang panloob na enerhiya kasama ng kanyang kaluluwa, handang harapin ang demonyo sa loob. Kung kailangan niyang gawin iyon, marahil ay dahil mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang protektahan sa anumang paraan. Pagkasabi nito, hindi na malayang hinaplos ni Chonma ang ulo ni Jong-hoan. At agad ding naintindihan ni Jong-hoan na ang napakahalagang bagay na gustong protektahan ni Jong-sok, na tinutukoy ni Chonma, ay siya. Sige na, ako na ang bahala rito. Halika na.
Gusto kong makita ng malapitan ang mukha ng tarantadong responsable dito. Lahat ng tao ay tulad pa rin ng dati, ngunit para bang lahat sila ay naging mga wind-up na manika. Ang kanilang mga kilos ay paulit-ulit sa parehong oras, sa eksaktong parehong paraan. At kung ang pag-uulit na iyon ay maputol, hihinto sila, tapos ay maglalaho ng sabay-sabay. Habang ikinukwento iyon ni Jong-hoan kay Chonma, sa lansangan naman, pinigilan ni Robert ang isang dumadaan na may kausap sa telepono. At pagkatapos niyang gawin iyon, ang taong ito ay talagang huminto na parang isang manikang naubusan ng susi, pagkatapos ay unti-unting naglaho. Anong nangyayari? Instant teleportation ba iyon? Gulat na tanong ni Robert. Hindi ko alam, sagot ni Sancha. Mukhang napakakalmado ngunit sa totoo lang ay labis ding naguguluhan. Anong hindi mo alam, Sancha? Kung hindi mo alam, sino pa ang makakaalam? Pagkatapos ng nangyari kanina, halos masira na ang ulo ni Sancha sa pag-iisip. Kung susuriin gamit ang particle waves, mukhang ang instant teleportation. Gayunpaman, napakalaki ng saklaw, sa sinabi ni Sancha, sabay na lumingon sina So-doan at Robert. Pagkatapos ay natuklasan nilang ang lansangan na kanina lang ay masigla, ngayon ay tahimik na parang abandonadong templo. At lahat ay nangyari sa isang iglap lamang. Lahat ng senyales ng buhay ay naglaho sa buong planetang ito. At pagkatapos, may nangyari na naman. Matapos maglaho ang mga tao sa lansangan, may ibang lumitaw, isang hukbo ng mga construction robot. Mukha silang mga depektibong produkto na hindi pa tapos gawin. Pagkatapos ay scan ang kalaban, napansin ni Sancha na ito ay mga modelong nilikha para sa mga simpleng gawaing paggawa. Dahil sila ang mga unang modelo, nilagyan sila ng low-capacity artificial intelligence, kaya simple lang din ang kanilang kakayahan sa pagkilala. Nang marinig ito, mula kay Sancha, parehong nakahinga ng maluwag sina So-doan at Robert. Oh, construction robots lang pala sila. Mukhang nagpanik ako nang walang dahilan. Huwag kang mag-alala. Ayon sa 3 laws of robotics, hinding-hindi sila pwedeng manakit ng tao. Tinapak ni So-doan ang balikat ni Robert para pakalmayin ito. Pagkatapos, lumakad siya ng ilang hakbang pauna. Gayunpaman, may naramdamang hindi tama si Robert. Teka, bakit kung construction robots lang ang mga ito, bakit bawat isa sa kanila ay may hawak na espada? Sa mga sandaling iyon, lumakad na ng tuluyan si So-doan ng ilang hakbang, gustong paalisin ang hukbo ng mga construction robot. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin ng isang robot ang nagtaas ng espada at sumugod patungo sa kanya para umatake. Ang lakas ni So-doan ay hindi magpapahintulot na matamaan siya ng isang mababang antas na nilalang na tulad nito. Ngunit matapos umiwas sa atake, hindi maiwasan ang pagkagulat sa mukha ni So-doan. Anong ginagawa mo? Nagluloko ka ba? Ngunit pinatunayan ng katotohanan na hindi lamang ang robot na ito ang may problema. Dahil agad-agad, ang buong hukbo ng mga construction robot ay sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga espada kay So-doan. Bagaman hindi sila gaanong kalakasan, ang sabay-sabay na pag-atake ng buong hukbo ay lilikha pa rin ng malaking banta. Isang malaking pagsabog ang naganap, na umabot hanggang sa palasyo ng Jaha Palace, at nakita ni Jong-hoan. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, hinailan ni na Robert at So-doan si Sancha para tumakas. 2 linggo bago sila bumalik dito, naranasan din ni Jong-hoan ang pagtugis ng hukbong ito. Ayon sa kanya, pagkatapos nilang lumitaw, aatakihin nila ang lahat ng bagay na makikita nila, tulad ng pag-atake nila ngayon sa grupo ni So-doan. Noong mga panahong iyon, kung hindi siya nakabalik agad sa palasyo, hindi tiyak kung makakaligtas si Jong-hoan. Hindi alam kung bakit, ngunit ang hukbo ng mga robot ay hindi kailanman naglakas loob na lumapit sa lugar na ito. At nang maglaho ang lahat ng tao, si Jong-sok ay nanatili roon, inuulit ang kanyang mga kilos. Ngayon, bumalik na naman siya sa trono ng pinuno, tumalikod,
at nagsimulang magpakawala ng kakaibang lakas tulad ng nakita ni Chonma pagpasok pa lang niya sa kuta na ito. Sinusubukan niyang tiisin ito, biglang sabi ni Chonma. Ano? Tanong ni So Do-won. Sinusubukan niyang tiisin ito sa pamamagitan ng lubos na pagsunog ng kanyang panloob na enerhiya kasama ng kanyang kaluluwa, handang harapin ang demonyo sa loob. Kung kailangan niyang gawin iyon, marahil ay dahil mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang protektahan sa anumang paraan. Pagkasabi nito, hindi na malayang hinaplos ni Chonma ang ulo ni Jong-hoon. At agad ding naintindihan ni Jong-hoon na ang napakahalagang bagay na gustong protektahan ni Jong-sok, na tinutukoy ni Chonma, ay siya. Sige na, ako na ang bahala rito. Halika na, gusto kong makita ng malapitan ang mukha ng tarantadong responsable dito. Umalingaw-ngaw, ang kanyang boses, sa buong kalye. Agad niyang hinablot si Jong-hoon at ginawang panangga. Si So Do-won, na tamad na nakahiga sa tabi, ay doon lamang umupo. Oh, hindi ko pa ba nasasabi ito sa kanya? Masyado ka kasing busy. Umiling si Sancha habang walang pakialam na sumasagot. Habang sila ay nag-uusap, ang mata ng isang robot ay lihim na nagre-record. Ang mga imaheng ito ay direktang ipinadala sa spaceship ng Count Menon na iyon. Katulad ng lahat ng samuri na kay Chonma dati, wala silang nakuha na anumang data mula sa kanya. Bukod pa rito, hindi nila ma-detect ang internal energy kay Chonma tulad ng sa ibang normal na tao. At saka, salungat sa kanyang tunay na lakas, mukhang medyo simple, inosente si Chonma. Kaya naman, agad siyang inilista ni Count Menon bilang isang hindi mapanganib na target. Sa halip, binigyan niya ng espesyal na pansin si Robert dahil ang mga dating kabilang sa Northern Galaxy Tactical Special Forces Team ay pawang mga piling tao at mahuhusay na sundalo. Napakakaunti ng mga eksepsyon. Bukod dito, dati siyang may ranggong Sergeant First Class, kaya tiyak na isa siya sa pinakamahuhusay. Hindi alam ni Menon kung ano ang ginagawa nila sa planetang Bundok Hua, Planet Mount Hua, ngunit tiyak na may layunin sila. Ito ang nagpangyari sa kanya na maging mapagbantay at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na masusing imbestigahan ang grupong ito. Kasabay nito, sina Jong Rilta at Jo Chun-rock sa District 32 ay katatanggap lamang ng isang espesyal na bisita. Iyon ang Level 1 Manager ng Central Disaster and Safety Prevention Directorate ng kulto ng makalangit na demonyo, Heavenly Demon Cult, si Cho Dan-yi. Kaya lang, ang taong ito ay mukhang bata. Dinala ni Jong Rilta si Cho Dan-yi para makita si San Jen-kei upang suriin ang sugat na gawa ni Chonma. Sa oras na ito, siya, San Jen-kei, ay naka-wheelchair na, at ang bakat ng kamay na gawa ni Chonma ay malinaw pa ring nakikita sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi na gaanong masakit para kay San Jen-kei, gayunpaman, nararamdaman pa rin niya ang init sa kanyang ulo. Maingat na sinuri ni Cho Dan-yi sandali, pagkatapos ay bigla siyang hamampes ng isa pang palad sa tuktok ng ulo ni San Jen-kei. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Mabilis na lumitaw ang isa pang bakat ng kamay sa kanyang ulo. Tiningnan ni Jo Chun-rock ang dalawang magkapatong na bakat ng kamay at naramdamang hindi sila gaanong magkamukha. Dahil habang ang bakat na gawa ni Chonma ay namamaga, ang gawa ni Cho Dan-yi ay nakalubog. Mukhang hindi sila parehong uri ng martial art, tama po ba, manager? Hindi, pareho sila. At pareho itong bakas ng 9-yin manual hand, sabi ni Cho Dan-yi. Ang mukha ni Jong Rilta ay namutla hanggang sa maging abo dahil ang 9-yin manual hand na kababanggit lang ni Cho Dan-yi ay ang pinaka-basic na martial art ng kulto ng makalangit na demonyo. Itinuturo ito sa lahat ng bagong disipulo. Siya mismo ay natuto nito noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ngunit ang problema, ang basic na 9-yin manual hand ay may malamig na katangian, subalit nakaramdam ng init si San Jen-kei. Nangangahulugan itong ang umatake ay umabot na sa antas kung saan kaya niyang ganap na alisin ang lamig ng 9-yin manual hand, at init na lamang mula sa atake ang naiiwan.
Nangangahulugan din na isinaalang-alang ng taong iyon na hindi saktan ang kanyang kaaway. Iyan, posible ba iyon? Muling nagtanong si Jong Rilta nang may pagkamangha. Ang pagbaligtad sa prinsipyo ng Nine-Yin Manual Hand ay parang paglikha ng apoy mula sa yelo. Sa teorya, posible, ngunit teorya lamang iyon. Tungkol naman sa grupo ni Sodowan, nakaalis na sila sa bundok Hua at bumalik na sa kanilang spaceship. Si Chonma ay gutom na, kaya gaya ng dati, naghanda si Sancha ng isang lamesang puno ng hotdog. Ang iba ay kumakain habang nakikinig kay Robert na nagsasalita tungkol sa tinatawag na Steel Guardians, Hovethip. Sa totoo lang, hindi pa siya nakakaharap sa mga ito dati, narinig lamang niya ang tungkol dito noong aktibo pa siya sa militar.